ba parang kung isipin mo, dahil ikaw ay lagi namang nag-church, di ba, no? Parang, bakit naman ganon? Amen? Bakit sabi mo head ako pero I'm experiencing like I'm an tail? Amen? Amen? Because kapatid, again, babalik tayo dun sa part na maybe may binabago si Lord sa pagpurso natin sa Kanya. Baka we are thinking that we are pursuing God, pero in reality, hindi na talaga. Kapatid, again, I'll tell you this, not because you are churching, you are pursuing. Churching and pursuing is two different things, kapatid. You can be churching, but not pursuing God. You can be sitting there, comfortably hearing the Word of God, pero hindi mo, sabi nga, iba ang hearer, ibang obeyer. Amen. Amen, kapatid? Amen. Kaya kapatid, ang sinasabi ng Lord sa atin, nag-church ka na lang din, i-pursue mo na si God. Amen. Amen. And I believe that when you pursue God, kapatid, ilalayo ka niya yung head na sinasabi. Alam mo bakit? Kung bakit yung mga Israelita, no, tail sila? Because kapatid, outside sila sa Panginoon. So pinapakita lang kapatid na yung head na natin na promise ng Lord, nagtitake effect lang yun sa mga tao na under sa calling ng Panginoon. Yung mga taong sumusunod sa calling ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya effective sa'yo kung wala ka sa guidance and coverage ng Panginoon. Amen po ba? Naintindihan. So ibig sabihin, hindi pa rin nagsinungaling ng Panginoon. Kaya hindi nangyayari yung pagiging head mo is because wala ka sa calling mo. Tinawag ka ng Lord dito, nandun ka sa ibang lugar. Amen? Amen ho ba? Amen. Hindi mo kasi pinupurso si Lord. Pinupurso mo yung idol mo. Oh. Amen? Ang sakit kapatid, no? We worship God every Sunday and serve the devil for 6 days. Di ba nangyayari yan? Nagsiserve tayo to the Holy God for a day, which is happening during Sunday, and then we go out of the church and serve the devil for 6 days. Tama ho ba? Ang sakit. Ano ibig ba? Kuya Lord, grabe naman yan. Parang natindi mo naman ang serve the devil, pinagsasabi mo. Kapatid, if there is something that you are doing outside yung pag-glorify mo kay Lord, hindi mo yan sa kanya. Sabi mo, hindi sa kanya, hindi kanino? Hindi sa devil. Tama ho ba? Anything that doesn't glorify God, it glorifies the devil. Amen? Ibig sabihin kapatid, every time you don't pursue to glorify God, whatever day is that, kapatid, Monday, Tuesday, Wednesday, whenever you choose not to glorify God, it's glorifying already the enemy. Amen po ba? Amen. Kaya nga totoo talaga yan. Marami daw gano'n, mga Christian, they are praising, worshiping the Holy God during Sunday, and then come out of the church and serve the devil for 6 days. Ang sakit. Kaya kapatid, hindi threaten ang kaaway na nandito ka eh. Kasi alam niya, paglabas mo dito, sa kanya ka na naman. And ang masakit for 6 days. Kapatid, tama na, come on kapatid. Let's start to pursue God. Not just in the church. Let's pursue God everywhere we go. Amen. Everywhere we go, kapatid. Tama na na pinapasaya mo yung kaaway. Tama na na sobrang nasisiyahan siya sa'yo. This time si Lord naman yung pasiyahin natin. Amen ho ba? Amen ho ba? Madali lang naman maging faithful sa church eh. Kasi church to. Tama ho ba? Parang sa school. Pag nasa school, wala ka namang choice kundi magsagot, di ba? Pero pag lumabas ka ng school, di ba mga assignment ang hirap gawin? Ganun din minsan sa Christian life. Madali lang naman mag-serve kay God pag nasa church. Pero outside the church, nandun yung real battle. Would you still pursue God? Would you still read your Bible? Would you still pray to God? Would you still acknowledge God in every decision na gagawin mo sa buhay mo? Would you still ask Him for strength? Would you still ask Him for deliverance? Would you still ask Him for provision, kapatid? Would you? Yan ang tanong ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Kapatid, alam mo sa totoo lang, sa meron talaga yung nagliligtas sa atin, pasaway tayo eh. Alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Kapatid, grasya ng Panginoon. Tell it to the person beside you, grace of God. Grace of God. Kapatid, alam mo ba that there is this misconception about living by grace. Ano ho yun, kapatid? Sige, para hindi tayo umuwi na parang nabubulumihan sa sinabi nito. Na kapatid, ang pinapakita dito, kapatid, sa pinag-aaralan natin ngayon, na hindi porket tayo ay humaranas ng grasya ng Diyos, tayo ay tama sa Diyos. Okay, let me elaborate that for you, kapatid. Lahat naman ng tao kahit pasaway, kahit yung hindi nagpupurso sa Panginoon,